Mga kabrid, magandang morning sa inyo lahat. Ito mga kabrid, monitoring na naman tayo and then mag-start tayo maglathala tungkol sa pag-aalaga natin ng backyard and then update sa ating mga alagang manok mga kabrid, yung mga pinapalahi natin, pinapalaki, mga sisiw, backyard, maintenance, hygiene, lahat tungkol sa pag-aalaga ng manok. Ito, nagsimula sa 2 piraso, 3 piraso. Ito na sila mga kabrid, ang mga alaga natin ay dumadagadang na sila kabrid or tumatakbo na sa 70 piraso mga kabrid. So ganun tayo nag-improve mga kabrid dahil sa tulong ng mga taong sumusuporta sa atin, lalong-lalo na kay Sir Jonathan, yung ating financer mga kabrid. Uma-assist siya sa mga pagkain ng manok mga kabrid, nag-suggest siya sa mga tamang pag-crossbreed, inbreed at kung ano-ano pang nakikita nilang mali sa atin mga kabrid. So maraming salamat and shoutout sa iyo. O yan mga kabrid, yung mga alaga natin. So mainit ang panahon pero makulimlim ang langit. Huwag tayong magpakakampante na mag-cording sa labas mga kabrid. Andyan lang tayo, monitoring lang tayo and then let's go. Mag-intro muna tayo mga kabrid. So yun nga mga kabrid, good morning. Ito, panibagong paglalathala na naman. Tara, unahin ko muna itong sitwasyon ng backyard natin mga kabrid. Ito, hindi ko pa ginagalaw yung breeding pin natin o yung range net natin, hindi ko pa ginagalaw. Tapos, tingin-tingin tayo. Ito yung madalas kong ginagawa mga kabrid sa sunod-sunod na pag-uulan. Kagabi, umulan na naman ng malakas. Madaling araw, ayan na. Much better siya sa mga halaman nating tinatanim gaya niya, no? Yung mga kamuting kahoy natin mga kabrid. Pag malalago na yan mga kabrid, lilinisin na natin ito para latagan ng scratching pin ulit or cording area mga kabrid. Ayan sa kalagayan nila ngayon, mabababa pa, kaya pang sirain ng ating mga alagang manok ang mga tanim natin. So antay-antay lang tayo, a month or a week mga kabrid, titingnan natin sa development ng mga tanim natin. Doon tayo mag-suggest na may balik sila sa mga cording. For now mga kabrid, may ginagawa tayong alternative na sinasabi. Doon tayo sa loob, ayan umulan man o uminit mga kabrid or kung ano man ang hindi maayos sa manok, hindi maapektuhan ang manok natin dahil nasa loob sila mga kabrid. Ayan tornado hatch mga kabrid, ang pinaka matanda na nating pasisiw mga kabrid. Papunta na siya ng 2 years old mga kabrid. Ayan siya tornado hatch, salbahe mga kabrid. Hindi ko sinusukuan yan kabrid, pero hindi rin maalis-alis. May isa pa akong naiisip dyan, yung tatabihan talaga siya ng babae mga kabrid. Yun na lang ang pinaka last option. Himas, nagagawa na natin pag nakaganyan siya. Talagang behavior is behavior mga kabrid. So ayan Boston Black ni Sir J, Mr. Jonathan. Ayan na po yung Boston Black mga kabrid na Picom. Pinungusan ko na mga kabrid. Tapos nilagyan ko ng design mga kabrid parang may maliit na rhino patayo. Rhino type kasi yan. So yan siya, Boston Black, malaking manok mga kabrid. Malaking manok. Tapos para sa akin maayos kasi pag titingnan siya sa mata, parang maitim siya, parang negro. Ito naman ang kay ang crossbreed natin ng kay Ceres Cattles mga kabrid. Boston Sweater mga kabrid. Ayan yung palong niya is maliit lang, straight cob na maliit. Ayan siya. Ayun tigwas ng tigwas mga kabrid. So tara, ikutin natin ang sa loob. Ang ginawa ko mga kabrid, naglinis ako doon sa may labas. Nagpaano tayo ng paagusan ng tubig dahil bumara. Tapos monitoring na rin sa area and then naglinis ako dito sa loob. Siyempre yung hygiene ng ating mga alagang sisiw, alagang manok, yung sitwasyon nila, titingnan natin. Tapos nagmo-monitoring pa ako kung kailan ako maaaring mag-apply ng multivitamins kasi sa pabago-bagong panahon, sobrang lamig mga kabrid. Nalalamigan sila, naaamgihan sila or yung yung moisture mataas. Alanganin mag-multivitamins mga kabrid. Mas inaano ko yung preventive maintenance na antibiotic. Paggigiling natin ng saging ng bawang mga kabrid. Bawang sa wheat feeding.
napaka-epektibo para sa natural and organic na antibiotic ng ating mga alagang sisiw. So ganun lang mga kabrid. Disclaimer nga pala ulit mga kabrid, mag-disclaimer tayo dahil ang video natin ay ukol sa mga pag-aalaga ng manok. Disclaimer lang po. There were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, sharing, and breeding purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls mga kabrid in my small backyard. So ayan na, maraming thank you. So, ayan na sila mga kabrid. Ayan na, malalaki yung ano natin to, nagto-throwback din siya Iwan ko ba't may labas tayo nito. Galing sa inbreed mga kabrid, isang kalabasa. Tapos yung dalawa na yan mayos-ayos tong isa na to. Bata pa lang makita mo na yung parang ganito yung kapatid ni Bulik. So ayan yung tatlo natin, parang dalawa ang babae. Wala pa rin tayong puting babae kabrid, meron na tayong puting lalaki. Dalawa yan yay, puting lalaki mga kabrid. 4 years na pag-i-inbreed, pabalik-balik sa nanay, sa lolo, sa lola, mga ganun mga kabrid. Ayan na, nakakuha na tayo ng puti na palabas doon sa ating inbreed sa Kelso mga kabrid, sa White Kelso. So ang gamit natin na pinakapuno is sinibalang na broodcock. Magpo 4 years old na siya. So ayan ang kinalabasan. Tapos nag-stop na tayo sa pag-breeding mga kabrid, lalo na po sa inbreed. So kailangan may out muna natin ito para mapalitan natin ito mga kabrid. So sa sitwasyon natin mga kabrid, hindi lahat araw-araw, hindi lahat napipisil natin na sila ang mai-exercise natin. Pati rin itong mga sisiw natin. Kailangang maliliit pa mga kabrid na isasanay na natin silang ma-i-exercise sa loob ng scratching pen mga kabrid. Yung makakapaglakad-lakad sila, makakapagpagaspas na sila, makakapagliwaliw na sila. Hindi sila yung tipong laging nandyan kabrid. Yung mindset nila laging nandyan sa box na yan or laging nandito sa cages na yan. Hindi po. Kailangan maisama na rin natin sila sa switching mga kabrid sa pag-i-exercise. So 5 piraso lang na ilabas natin. 2 puti. Ito puti ito kabrid. Straight comb puti. Sinibalang, straight comb, P-comb, straight comb, P-comb mga kabrid. So may mga pula tayong Kelso, red Kelso po mga kabrid. So galing din yan sa inbreed. So dito talaga tayo magpa-finalize ng selection mga kabrid para sa itutuloy na naman natin. After nito kasi mga kabrid, pag nakakuha tayo ng mga personal select natin, yun ang gagamitin natin para sa crossbreed, para sa pagpapalahi o pagpaparami sa ibang linyada na gusto nating i-mix sa ating linyada ng manok mga kabrid, na hindi gumagamit ng pamamaraang inbreeding mga kabrid. So ayun na, gagaya nito, crossbreed ito mga kabrid. Maaaring ang babae nito magamit natin dito, or maaaring may dumating sa ating na blessing galing kay Sir kung sino, marami sa atin na nagsasabi na mag-share sila sa atin. Ganun ba? Hindi naman tayo nag-i-expect, pero kung sakaling maging ano yun sa atin, lahat kasi ng bigay kabrid, tanggapin mo mga kabrid. Huwag kang manghihingi ng manok kasi kawawa naman yung nag-aalaga mga kabrid. So ito mga kabrid, update lang tayo mga kabrid. Update lang, update. At ito may 2 tayo dito, baka isunod natin to. Parang ano tong isa binabae. Bakit ganun may lumabas na binabae kabrid? Patingnan natin. Ayan sila kabrid. Ayan parang ano ba yung luka? Parang rambol, parang binabae man ito. Hindi ko man malaman kung babae ito o lalaki. Yan parang lalaki or parang babae. Sana babae. Yun na lang ang lagi kong hiling. Pag nakakita ako ng undecided ako sa gender, sana babae. Babae kasi ang lagi kong hinahanap. Kasi ang babae dumadami. Ayan kabrid. Teka lang kabrid, ibalik ko lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Ito lang naman paglalathala nga natural mga kabrid. Hindi tayo yung tipong mga yung gusto nilang makita, magagandang manok, wala tayo nun. Maayos na manok, mga naglalarong manok, mga wala tayo nun. Ang pinaka essence or laman ng ating whitey mga kabrid pagdating sa mga manok is yung
pagpapaigi sa kanilang kalagayan, pagpapahilti, how to raise a healthy chicken in a backyard process mga kabrid. So ganun tayo, iba-ibang pamaraan, iba-ibang sistema kasi iba-iba tayo yung bang magkilala sa kung anong sitwasyon ng ating manok, justify na sinasabi. Iba-iba yung pananaw natin sa pag-aalaga ng manok. Ako kung ano ang kailangan, kahit sinabi ni ganito na ganito gawin mo, pag ang nakikita kong responde ng manok is hindi yun ang kailangan nila, nagsasarili akong desisyon, organic na pamamaraan, ganun mga kabrid, bago ang umakyat sa kanyang konklusyon. Susubukan ko muna ang sarili kong pamamaraan bago ko sundin ang sa iba mga kabrid. So ganun lang, tamang ano lang tayo. Sila naman ngayon mga kabrid, mga baby stag natin. Bukas sila naman, mga baby stag dito. Bukas saka naman tayo dito sa mga 1 and 6 months natin na mga alaga. 7 months si bulik, ayan o. Kailangan talaga sa kanila mga kabrid is laging nasa cages, yung tipong secured sila mga kabrid. Kasi kahit ganyang kalaki mga kabrid, sa ating experience, kahit ganyang kalalaki mga kabrid, pag nagtagpo yan sila mga kabrid, naku po mga kabrid, at talagang may mga magkakaroon ng kumbaga hindi magkakaroon ng magandang outcome ang pagtatagpo nila. Kaya ngayon pa lang mga kabrid, yan sinasanay ko na, yan nakakapagkahig-kahig mga kabrid, maliit pa lang, ganyan pa lang stag, kailangan balansyado na pagdating sa paa. Kailangan na i-exercise na nila yan. Hindi yung panay upo nila, panay dapa. Naku po, may negatibong yan, postura, physical nilang anyo. Then nagsisimula ang mga sinasabing kabig, piki, kuba mga kabrid. So dito pa lang inaano na natin yan kabrid. Tinitingnan na natin ang ikaiigi nila mga kabrid. So ayan, mga baby stag, 4 years na inbreed. Ayan ang kinalabasan, may mga puti na, tapos may mga pula din, tapos heto, tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsabay dyan mga kabrid. Hopefully po, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan.